Iyan, good day mga kababayan na sa mapagpalang umaga. Ang hatid sa inyo ni Papa yung Asian TV. Andito po ulit tayo sa rice mill kung saan may mga ilang bigas na panay na dumating sa umagang kay ganda. No? Kaya inyong may kita tayo ay nag-update dito upang makita natin kung paano proseso ang paggawa ng pagpigiling ng isang palay. No? At ayan, paggaba dyan sa truck, titingnan nila kung ayan ay pare-pareho quality. Ayan ay binuburik yan. Tinutusok yan ng paisa-isa. Kung makita yan, titingnan nila yan. Kung yan ba ay good quality na bigas. Ito siya. Ayan ang palay na tinusok kanina. Titignan kung siya ay pare-pareho, kung may maitim o hindi natuyo ang palay, no? Kaya mahigpit talaga dyan kung minsan. Kaya hindi mo mapapansin ninyo pare-pareho yung palay na hindi po pare-pareho yan, no? Kung minsan may nahalo dyan ng ating mga farmer, hindi naman siya nakakatuyo. Kaya yung ibig sabihin, isang truck na yan, kailangan talagang burikiin yan, tingnan maigi. Kung yan ba may good quality na bigas na ibebenta natin, ibebenta nila, o ibebenta namin. Kasi kami ang bibili niyan, isa kami sa bibili ng mga palay na yan. Kaya titingnan maigi ng nagbuburiki at presyo ng palay pala ngayon sa merkado dyan ay 18 pesos ang per salop, no, yung tinatakal. 18 pesos, kaya medyo may kamahalan pa yan. Dapat yan mga 14, 16 lang. Pero dahil nga mataas pa ang bigas, at ito na siya, yung binuriki kanina, tinagnasan kanina, pinagmasan, binuriki. Ito na siya, ginagrams siya. Tinignan na kung pare-pareho siya, magiging tama ang kanyang palay na lalabas o bigas na lalabas. Ayan, merong sample na gilingan dyan, yung maliit na yan, na kulay blue, hawak na kulay pula. Kung mapapansin po niya na, ayan, babakita niya yung quality ng bigas na kanya na giniling, no? Mapapansin po niya mga kapatid, mga brothers, no? At ayan na siya, 601. O sa madaling salita, magandang quality pa siya ng bigas talaga, no? Special rice, kung tawagin sa atin ng mga local special rice. Kasi may mga tayo imported rice at special rice yan. Pag sinabi mo special rice, masarap na yan. Para na siyang dinorado. Na hindi na siya nalalayo sa quality ng dinoradong bigas na ating bibili sa umaga. No? Kaya kung minsan ayan, at ito naman po yung gilingan. Ang gilingan ng palay, kung saan kita po ninyo dyan, ayan, na hindi pa siya magandang klase na bigas. Noon pa to, ng mga matagal na pa nagagamit hanggang sa ngayon, ay napapakinabangan pa rin. No? Pero tingnan nyo, napakalinis ang ating rice mill gilingan. At nagpaalam tayo ito paano tayo makapag-upload video kasi nga, sa totoo lang, bawal po ito ipakita. No? Pero dahil nga nagpaalam tayo sa iba, sa namamahala, pinayagan naman tayo, no? Na may update natin. At yan, ito yung pinaka-rice mill. May mga malaki pa dyan, no? Nagilingan talaga ng palay, kung inyo may kita. So at ito nakikita nyo lang ay hindi pa to malaki. Maliit pa lang to. Ilan-ilan lang. At ito na yung palay na nasala. Sasalain pa yan. Tatanggal yung pinaka mga bato. Yung maliliit. Tatanggalin din dyan. Matatanggal yan. Masasala. Hanggang sa maging pare-pareho yung kanyang mga butil, no? At ito yan. Ayan na. Ito na yung bigas na ating nakita. No? Palay. Binuriki. Kumuha ng sample. At eto na, yun na, giniling na siya. Ayun na yung magiging kalabasan niya, no? Good quality rice siya. At eto na yung pinakasako niya. Eto na yung titimbangin na siya, 25 kilos. Kung dati nakita niya 50 kilos. Meron pa naman 50 kilos, no? At meron din ng mga 25 kilos. Pero more ngayon, marami ng 25 kilos. Kasi minsan naman talagang sadyang mabigat, no? At eto yung mga natira pa kanina. Biligan natin. At yan una, sa nga pala, pag nagiling yan, walang sayang yan. Pag na-separate yung palay, yung ipan ng palay, yan ay magiging abono o magiging pagkain naman ng baboy, bake. Yan ay magiging darak, pwedeng darak. Yan ay gagawing pagkain naman ng baboy, pagkain ng manok. At marami pang gamit yan, magiging fertilizer pa iba yan. At yung ipan naman yan, ginagawang maraming klase pwedeng paggawain dyan, no? At yan na yung mga bigas natin nakita kanina, no? Kaya kung sa madaling salita, walang sayang talaga. Ultimo sa ako, binibili dyan, no? Kaya nga, ganoon na lang ang pagtaas ng dahil minsan na sila bumabawi sa ganyan mga bagay, no? Kaya walang duda na talagang mahirap talaga ang negosyo ng isang ganyang negosyo ng palayan, no? Ng rigilingan. Lalo na magpataas ang presyo ng palay, hindi rin sila makareklamo. Dahil sadyang malatasin ang bentahan ang kuha nila, no? Kaya tayo rin naman din, wala tayong masyadong reklamo dahil nga talagang ayan ang kalalabasan niya, no?
Pero ngayon, magandang quality na ng bigas na po lumalabas sa mga araw na to, sa mga buwan na ito. Pero yung pagbaba, hindi natin alam kung kailan, no? Inuunti-unti siguro ng ating pamahalaan yan, ang pagbaba ng presyo ng bigas. So muli, ito po ang inyong abalingkod. Nagpapasalamat at nag-iiwan sa mapagpalang umaga sa ating lahat. God bless po!